So finally, eto na nga no, game day na dito ng Team USA kontra nga dito sa Serbia dito para sa Group C sa men's basketball team. Malalaman na natin kung magagawa nga ba ulit dito ng Team USA maulit ulit ang pagkapanalo nila dito sa Serbia. Pagkatapos dito ang opening ceremony ay kaagad nang dumiretso dito ang Team USA para pagandaan na magiging laban nila kontra dito sa Serbia. Pero bago yan, extended na ngayon ang promo ng NBA Basketball Size 7 na Molten. Dahil sa napakaraming requests, 85% off to ngayong araw sa Shopee. Dating 1,888 ay mabibili mo na lamang ng 278 pesos. I-click mo lang yung link sa comment section. Sa ngayon kasi no, susubukan nga dito ng Team USA na makuha nga nila dito ang kanilang 5th straight men's basketball gold medal dito nga para sa 2024 Olympics. Pero kahit nga nangunguna pa rin dito ang Team USA dito sa nailabas na FIBA World Ranking, ay masasabi natin na hindi pa rin talaga ganun kadali ang magiging daan nila patungo nga dito sa gold medal. Paano ba naman kasi no, napakarami na rin talagang magagaling at mga NBA players dito nga sa kanilang bansa, hindi lamang dito ang Team USA. Nahin na natin, dito sa una nilang makakalaban na Serbia ay nandito si Nikola Jokic, na isa lang naman sa pinakamatinik na player ngayon na kasalukuyan naglalaro sa NBA. Pero ayon nga mismo dito kay Coach Steve Kerr ay tiwala pa rin siya dito sa maipapakita ng Team USA kontra nga dito sa Serbia. During practice kanina dito ng Team USA, bago nila kaharapin ng Serbia, ay kapansin-pansin na kinakausap dito ni Coach Steve Kerr si Kevin Durant. Posible na kasi nating masaksiyan dito ang debut game dito ni KD kontra dito sa kanilang unang laban sa Serbia. Ito nga'y matapos niya magpagaling dito sa kanya naging injury na calf strain at hindi nga nakapaglaro dito sa kanilang mga tune-up games. Kaya asahan natin na mas lalakas pa dito ang Team USA sa pagbabalik dito ni KD. Pero ngayong unti-unti na nga gumaganda ang senyales sa pagbabalik ng paglaro dito ni Kevin Durant para sa Team USA, ay tila nga ba nagkakaroon ng kakaunting problema lang naman dito para sa Team USA. Ito ngayong matapos hindi makapag-attend ng practice dito nga ni Joel Embiid at AD dito para sa koponan ng USA. Dahil ang parehong player nga daw na ito ay may nararamdaman na illness. Itong si AD nga daw ay ilang araw nang hindi nakaka-attend ng practice dahil sa kanyang illness. Tapos itong si Joel Embiid ay gayon din na naging estado. Pero sa kabila niyan ay mukhang minor issue lang naman ito para dito sa Team USA dahil ayon mismo dito kay Coach Steve Kerr ay kumpiyansa nga daw siya na makakapaglaro itong sila AD at Joel Embiid dito sa kanilang magiging unang laban kontra nga dito sa Serbia. Ika pa nga dito ni Coach Steve Kerr, I'm confident we'll have everybody ready tomorrow. So eto na nga no, magsisimula na nga talaga ang laban at totohanan na ito. Masasaksiyan na nga natin mamaya ang laban 11:15 PM dito sa atin sa Pilipinas. Magagawa nga kaya dito ulit ng Team USA na matalo dito ang Team Serbia kagaya na lamang ng ginawa nila dito nitong nakarang tune-up game. Magkakaroon ba ng malaking upset ngayon dito ang Team USA at babawian sila dito ng Team Serbia? Tandaan nyo, napakarami pa rin talagang pwedeng mangyari at pwedeng magbago dahil bilog ang bola. Pero ikaw, kanino ka rito? Team Serbia ka ba o Team USA? 9 NBA players now. It's above 80. Can you talk about the level and what you've seen over the years? The game is truly global, and and that's the best thing about the game of basketball. That it travels all over the world and inspires kids all over the world to want to play this game and want to be part of the best league, which is the NBA. It's great to see that so many guys in the NBA are now here representing their countries, being a part of the Olympics.